Yan po mga kapatid, magandang umaga po sa inyong lahat at narito naman po ako at muling magbabalik at may ihatid ng mga panibagong mensahe sa inyo. Ayan, at narito na at aking ibabahagi ang mga ibababa ng ating mga baraha. Ayan. Ayan mga kapatid, sa mga nagtatanong po sa akin o mga nagchat-chat sa akin kung ano nga po pala yung mga kahulugan daw ng kanilang mga panaginip. Ayan, at ito lang ang masasabi ko mga kapatid. Hindi na po ako mag-i-explain dito sa pag hatid ng mga mensahe. Tignan nyo na lang dito mga kapatid sa aking account na Facebook page na Maestro Apo Vlogs and Reels, na andyan po lahat ng mga kahulugan sa inyong mga panaginip. Yan, mabuti man o masama, about yun sa letra, yan, na andyan po lahat, lahat ng mga kahulugan ng mga panaginip. Yan, basahin lamang po ninyo yan, napakarami po na aking pinagpuyatan at saka isinulat para maipost yan para maipost at para maibahagi ko rin sa mga naniniwala at sumusuporta sa aking paghatid ng mga mensahe gamit ang mga baraha. Ayan, tignan naman po ninyo dito sa Maestro Apo Vlogs and Reels. Ayan, may 635 followers po tayo. Sana suportahan po ninyo yung aking yung aking Facebook page. Ayan, naandyan po lahat. At susunod na naman mga kapatid ay ang itatapik ko naman o isusulat ko, ipopost ko dyan ay yung mga pamahiin naman. Dito po natin, iisa-isahin po natin yan. Naandyan po lahat yung mga post ko dyan. Meron din, nagpo-post din ako ng advice sa spiritual. Yan. Dito yung mga kahulugan. Yan, sa mga kahulugan sa pamahiin ng tubig sa panaginip. Yan. Sa mga nagtatanong, nandiyan po lahat. Yan, sa mga kahulugan ng panaginip tungkol sa mga hayop. Yan, marami yan mga kapatid. Yan, kahulugan sa mga panaginip. Napakarami yan mga kapatid. Hindi lang po sa 5, sobra pa. Yan. Ito, mga panaginip na masuswerte sa nagpapahiwatig nito. Ayan. Basta dito mga kapatid, napakarami. Yan, hindi nyo na po ako kailangan i-PM o i-chat. Basahin na lang po ninyo ang inyong mga panaginip, yung mga napapanaginipan dito. At naandyan po lahat yan. Yan. Mga kapatid, maraming salamat po. At paki-follow na rin po at sana matulungan po ninyo na dumami pang aking followers na yan. At mamamahagi din ako ng mga orasyon din para makatulong o di kaya makadagdag depensa sa inyo sa spiritual. Yan. Yan po ang mga orasyon na aking ibinabahagi sa inyo. Legit po yan mga kapatid. Yan po ay nanggaling sa aking mga aral, sa aking mga naging maestro, sa aking mga naging guro dati. Yan. Na ipinamahagi nila sa akin at ipapamahagi ko sa inyo ng libre na walang bayad at walang hinihinging kapalit. Yan. Marami po, sa totoo marami pong ora na aking ibabahagi sapagkat minsan ako nakakapag-post gawa ng busy din ako sa gamutan, sa pagpapagawa ng pangontra. Ayan, sa mga nagpaparitual sa akin. Yan, halos hindi na po ako nakakalabas ng bahay. Nakakalabas man ako kung may bibilhin, yan, o di kaya may ipapadala sa na mga order na mga amulet. Yan, yung mga kalmin. At saka yung bibili ako ng mga materialis tulad ng mga kandila. Yan. Yung mga sangkap sa kalmin. Yan. Pero kalimitan po, sa sobra po, napakarami din pong nagpapareading sa akin. Halos po binabalanse ko na lang sa isang araw, nasa 4. Yung iba naman, sa susunod na naman, 3. Kasi may dumadating din dito na habang
nagre-reading ako, may sumusulpot ding nagpapagamot sa akin actual, kaya minsan ay natitigil ang reading. Kaya inuuna ko yung mga dito pumupunta, lalo na kung yan ay grabe yung sakit nila. Yan. Ako po ay pag nanggagamot pa ako, pag yun yung nakikita kong doktor, yung kailangan ng pasyente, pinapapunta ko po sa doktor. Hindi ko po pinapakialaman yung pasyente na yan. Kasi po pag pinakialaman ninyo yan na doktor, kailangan ng doktor yan, at kung ano mangyari dyan, ikaw na isang manggagamot, sisisihin ka. Kasi pinakialaman mo yan. Kaya marunong din tayong tumingin ng sakit ng sakit ng isang tao, kung yan ba ay spiritual, physical, o di kaya mental health yan. May depression, anxiety, dapat marunong din kayo. Hindi yung kahit nakaramdam na ng ganto ganyan ay sasabihin na ninyong may sanib. Sabihin ninyong kinukulam, kahit yung sakit naman yan ay merong ulcer, merong kung ano-ano dyan na dahilan ng kanilang sakit, dahil minsan sila din ay abuso sa kanilang katawan. Yan. Kahit alam na bawal kainin, kinakain pa rin. Tapos kung lumalala na yung sakit nila, pupunta sila sa maling manggagamot, tapos sasabihin kulam. Hihingi yan na ganito kalaking halaga. Hihingi yan ng hihingi yan ng pangontra na 5,000. O meron pang iba dyan, 9K. Pangontra pa lang yon. Tapos yung sakit pala, physical. Yan. Yun yung ano ko sa inyo. Kaya dapat marunong din tayong maging mausisa din sa pagpili ng manggagamot. Merong mga manggagamot dyan na di niyo alam, yung kaluluwa niya ay sinasangla na pala sa yung kaluluwa niya ay sinasangla na pala sa demonyo. Kaya mag-ingat din sa mga manggagamot na dapat ninyong lapitan. Kasi ang mga demonyo ay naguhunyang anghel yan, mapandin lang din. Kaya dapat marunong din tayong kumilatis din sa hindi natin ikakapahamak. Yan. Ito yung mensahe sa inyo, mga kapatid. Tignan natin kung ano yung mensahe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Unang-unang mensahe ay itong justice. Ito, equality, logic, o di kaya neutrally. Yan. Ito mga kapatid, ang inyong mga hinaharap ngayon, kung ano man, kung kayo man ay ginawan sa spiritual, kung kayo man ay inaway, kung kayo man ay ginawa ng masama, kung kayo man ay niloko dito, kung kayo man ay naging inalipusta, o di kaya pinagkaisahan, darating ang araw mga kapatid, darating ang araw nito mga kapatid, ay kayo dito ay mabibigyan ito ng hustisya o justice. Malalaman mo kung sino yung mga taong ito na gumawa sa inyo ng masama sa mga nabanggit ko kanina. Darating ang araw nito mga kapatid. Kung ano man yung mga problema na naranasan niyo ngayon, hirap, sakit, pagod, pag-aalinlangan, pagdududa, nagdadalawang isip, yan, nawawalan ng pag-asa, ikaw dito yung taong parang parang lahat ng mga pinaghirapan mo parang gusto mo nang sumuko. Ayan. Ito lang yung isipin niyo mga kapatid, habang tayo ay nakakaranas ng mga ganyan sa nabanggit natin kanina, ay dapat manalangin lang tayo na kailangan natin ipaglaban. Lumaban po tayo habang buhay po, may pag-asa. Tsaka wag nating isipin yung mga negatibo. Kaya dapat kung kayo man ay nakakaisip ng mga hindi maganda,
negatibo, parang wala kang gana sa buhay, ang gagawin niyo mga kapatid, ikalma ninyo ang inyong sarili, mag-meditate kayo. Kung kayo ay nakakaramdam ng anxiety at depression, mag-meditate. Yan, isa din yan. O di kaya mag-inhale, exhale. O di kaya manalangin kayo hanggang sa gumaan ang inyong loob. Ayan. At kung sa sobrang sama ng loob ninyo, at kung hindi ninyo kaya na ilabas kung kanino man, sa mga tao na sa paligid mo, sa mga pamilya mo, kung hindi mo kayang ilabas yung pamilya mo, iiyak mo mga kapatid, ilabas mo yung sama ng loob mo para pagkatapos niyan ay magiging okay din yung lahat. Yan, kung ano man yung mga problema na dadating sa iyo, dapat maging kalmado ka. Yan. Hindi yan dinadaan sa mainit, sa init ng ulo. Yan, sa pakikipag-away, sa pakikipagtalo, yan, sa pakikipagmagalingan. Dapat magiging kalma ka mga kapatid. Kung ano man yung mga naririnig mo dyan, ako mga kapatid, kahit pinaparinggan ako, sa totoo lang, kahit pinaparinggan ako, sinasabihan ako ng mga masasama, negatibo, kahit anong-ano na yung mga pinagsasabi ng mga masasakit sa akin, ayaw ko nang magalit, hindi na ako nagtatanim ng sama ng loob, kasi pag magtatanim ka ng sama ng loob, walang maidudulot na mabuti yun. Pag ikaw ay magtatanim ng sama ng loob, sa totoo lang mga kapatid, ang taong may mga hinanakit, ang taong may mga merong sama ng loob sa isang tao, yan, lalong lalo na kung galit siya dyan, o di kaya naiinis siya, naiinggit siya, o di kaya nasasapawan siya. Pag ang tao kasi mga kapatid na ganun yung ugali nila, ay tandaan mo mga kapatid, pag ikaw ay nagagalit sa isang tao, ay tandaan mo mga kapatid, ni kahit kailan ay hindi ka magiging masaya. Kaya ako, kung may mga taong nagagalit sa akin, kung may mga taong pinaparinggan ako, ganito ganyan, hindi ako nagtatanim ng galit mga kapatid, kasi hindi nakakabuti sa ating kalusugan yan. Sasama yung loob mo, ay paano kung may pundo kang high blood, o paano kung may sakit ka sa puso, tapos sumama yung loob mo, di ba? Magkakasakit ka, aatakihin ka ng high blood yan, kung ano mangyari sa'yo, di sagutin mo pa. Dapat yung mga ganyang bagay, hindi na dapat yan pinag-aaksayahan ng oras. Ang gawin lang ninyo dyan, kumalma kayo, magpakumbaba na lang. Yan, din natin kailangan ay daan sa init ng ulo, sa pakikipag-debate. Wag. Kasi pag sinagot mo yung mga ganyan, mas lalong lumaki hanggang sa magkasagutan na kayo, magkakabitaw kayo ng mga salita na hindi maganda, hanggang sa magkakagalit kayo, magkakatampuhan, hanggang sa magkakaroon ng lamat. Mas magbuti na lang na manahimik ka na lang at magpakumbaba. Yan, ako mga kapatid, di ko na kailangan na magalit pa. Wala na akong ano dyan, kasi pag ikaw kasi ang nagtanim ng sama ng loob sa kapwa mo, tandaan mo mga kapatid, kung yan ay hindi mo maaagapan yan, makakagawa ka ng hindi maganda sa tao. Yan. Makakagawa ka, magagalit ka kung ano-ano na yung gagawin mo. Kaya dapat maging kalmado lang tayo na kung hindi mo gusto yung isang tao, iwasan mo na lang. Wala namang mawawala sa iyo. Ang mga problema niya mga kapatid ay hindi dinadaan sa tapang yan. Hangga't may problema, pwede namang pag-usapan, hangga't nadadala sa magandang usapan. Hindi yan pinapadala sa mga patapang-tapang, hindi yan dinadala sa mga hindi yan dinadala sa mga pagmagalingan. Yan ang ko, mga kapatid. Pagmagalingan, yan yung dapat natin. Tsaka unang-una sa lahat, ayaw ko rin na may mga nakakaaway ako sa mga sa social media na yan, o di kaya may nagagalit sa akin. Hanggat kung ano man yan, kung sino man may problema sa akin, yan ang ang masasabi ko. Kung may problema kayo, yan, tapatin niyo ako, i-chat niyo ako, pag-usapan natin. Kung may problema ako, kung may mali man ako, ako makakasagot. Hindi yun dapat na ipahiya ninyo sa social media. Sirain ninyo yung pagkatao ng pangit yun mga kapatid. Wala kayong karapatan na sirain ng pagkatao niyan. Okay naman siguro kung may mali siya, o may nakitaan mong mali yung isang tao na yun, pwede mo rin siyang siguro punain mo rin siya, itama mo yung mali niya. Yan, hindi yung kinukonsinti.
itama mo. Hindi di naman sa pinagpapahiya tawag nun. Itama mo yung o kasamahan mong nagkamali sa isang bagay. Yan, yan yung kung concern ka dyan sa taong yan, kung ayaw mong maligaw ng aral yan, o di kaya gumawa na ng kaliwa, o di kaya pinasok niya na yung makademonyong pamamaraan ng pag-i-spiritual, pwede mong itama yan. Pwede mong itama. Yan ang masasabi ko. Pero, wag po kayong magalit kung tinatama kayo. Kaya kayo tinatama dahil ayaw din na ayaw ng taong yan na nagtatama sa inyo na kayo ay mapahamak. Kasi ang paggawa ng ang hindi maganda, ang pangkukulam na yan, ang pambabarang, ang pangre-ritual ng mga masasama, ang paghihiwalay ng mga magkakarelasyon, may ano yan, may karma yan sa huli. Yan, kaya ayaw ko rin na mangyayari sa inyo yung mga naranasan ng ibang taong gumagawa ng ng spiritual. Yung iba nagpakaalipin sa pera, kaya naligaw sila ng aral. Yan. Tsaka walang yumayaman na mga mangkukulam, walang yumayaman na mga mambabarang, walang yumayaman na mga mga gumagawa ng mga masasama na yan. Yan ang masasabi ko. Yan. Mas maganda pang manggamot ka kaysa gumawa ng masama. Yan. Ako di ko na kailangang yumaman sa totoo, di ko na kailangan. Ang sa akin lang, intensyon ko lang na makatulong ako sa mga naniniwala. Yan, sa mga hindi ko naman pinipilit na maniwala sila sa akin. Basta kung ano yung mga ibinabahagi ko sa mga social media o mga aral ko, naranasan ko yan, mga kapatid. Yan. Na ayaw ko rin na mapahamak din ang mga nag-i-spiritual. Kaya mahirap. Itong mercy, kindness. Dito, mga kapatid, sa ngayon ay meron kayong mga problema na dinadala. Problema sa partner, problema sa pinansyal, problema sa negosyo siguro, problema sa yung papel sa ari-arian, problema sa mana, problema sa mga transaksyon niyo sa mga bangko, kung ano man. Ito yung mga problema na kinakaharap ninyo ngayon. Yan yung nababibe ko. Yan. Problema kung saan huhulog ng ang babayaran nilang sasakyan. Parang ganun yung mga nakikita ko dito sa ID. Kaya minsan ay namumroblema kayo, nadidepress, nai-stress kayo kung saan kayo kukuha ng financial na yung maipabang bayad siguro. Yan. May problema sa partner, nagloko. May problema sa ganitong yan. Ang daming problema. Nasa sa tao na yun kung paano nila solusyonan, paano nila labanan. Yan. Paano nila bigyan ng pagkakataon na ma-resolve ang mga problema nila. Yan. Ayan ninyo mga kapatid, yung mga problema na ito, darating ang araw, yan, magtatagumpay kayo dito. Yan, lahat ng mga pagsubok na ipinaranas sa inyo ng Panginoon ay maaaring darating ang araw, magtatagumpay kayo dito dahil walang ibinigay ang Panginoon ng pagsubok sa isang tao na hindi nila napapagtagumpayan. Nasa tao yun kung susuko sila, nawawalan sila ng pag-asa, o di kaya hanggang dyan na lang sila sa kanilang buhay. Yan, kalimitan kasi maraming sumusuko na mga tao dahil nawawalan sila ng pag-asa dahil kulang ang kanilang paniniwala sa kanilang sarili. Yan, wala silang tiwala, baka takot silang mabigo o di kaya matalo, bumagsak ang kanilang mga negosyo kung ano man. Pero kung kayo ay lumaban dito, ay talagang magtatagumpay kayo dito. Yan, marami, totoo lang mga kapatid, kung gusto niyo pasukin yung negosyo, maraming aklat dyan kung paano mag-handle ng business. Yan. Ako sa totoo lang, nag-aaral ako ng mga libro na yan. Ako graduate lang ako ng grade 12. Gusto ko mag-aral ng college kaso wala tayong sapat na kaya hanggang pagbabasa na lang tayo ng mga aklat ng ganyan tulad ng dito sa panggagamot kasi wala talaga tayong wala tayong pangtustos na makapag-aral tayo ng college, kaya siguro
inilagay ako ng Panginoon dito na mag-aral ng ganito, pagtatarot, yan, paggagamot. Sa loob na rin ng parang 4 years course ay naging isang maggagamot na rin ako sa pamamagitan ng mga batikan ng mga manggagamot rin na nagturo sa akin. Nabaon-baon ko ang kanilang mga aral at kaya ang kanilang mga advice, aral at saka mga itinuro nila sa akin kung paano manggamot. Yan yung mga baon-baon ko na hindi ko makakalimutan sa mga guro na nagturo sa akin sa espiritual. Napakarami po mga guro sa akin na nagturo. Kasi ako mga kapatid, mas gusto ko pang makipagkaibigan sa mga ka-espiritual kung saan kayo compatible kaysa doon sa mga taong lalaitin ka lang, tatawanan ka lang, underestimate ka. Nasa sa kanila naman yung mga kapatid. Hindi ko kailangan na i-post ko yung sarili ko sa kanila. Kung sino maniwala, oy, pasalamat. Kung hindi, wala pong sapilitan sa espiritual. Yan, kalimitan, iniinsulto yung manggagamot. Pag yan naman ay nagkasakit naman o kung ano man ang mangyayari sa kanila at hindi na kaya ng doktor, sa manggagamot rin ang punta. Kaya nga, wag po dapat natin underestimate yung tao na porket ganto ganyan yung kakayahan niya, i-underestimate ninyo. Darating at darating ang araw, din kayo, mangangailangan din kayo sa taong ginawa ninyo ng masama. Hindi naman po pwedeng habang buhay wala kayong sakit. Darating ang araw. Minsan kasi mga kapatid, sobrang sama ng ugali ng isang tao, nagkakasakit din gawa rin ng kanilang ugali. Yan. Tapos kung sino yung nila, doon din sila lalapit sa taong kanilang siniraan, ginawa ng masama, ginawa ng ano. Ayan, pag alam ko kasi sa akin, sa totoo lang, yung mga taong mga naninira na yan, ay hindi ko talaga yan, yung mga taong naninira at alam kong sa akin, sa akin humingi ng tulong at yung mga ginawa nila sa akin dati, hindi ko yan tinutulungan. Sa totoo lang mga kapatid, hindi ko yan tinutulungan kasi yung mga ginawa nila sa akin ay hindi maganda. Kaya siguro yan ginawa ng masama, bukod sa ginawa nila sa akin, ginawa rin nila sa iba, kaya sila pinapagawan ng ganyan, na ginawan sila ng espiritual. Kasi nga sa ugali ng mga yan, kasi ako bago ako kumampi, bago ako manggamot, hinahanap ko muna yung kung ano yung pinagmulan yan, kung sino yung dahilan, ba't kayo nag-away, kung ba't kayo ginawa ng ano. Minsan kasi mga kapatid, mayroon kasi mga kinukulam na mga pasyente natin na sila rin mismo ang may kasalanan. Kaya sila kinukulam kasi nga yung mga pinagagawa nila ay hindi maganda din. Halos tapakan na nila yung tao. Yan, halos akalin lang hindi sila tatablan ng kung ano-ano. Yan. Kaya hindi ako agad kumakampi na ganto, gamutin ko kagad. Pag alam ko may mali siya, sasabihin ko na lang yan na, ay, di ko kaya yan. Pero alam kong kaya ko. Ayaw ko rin naman na parang balance lang dapat sa espiritual. Yan, na porket mayaman yun, may mapera yung taong yun, ay kakagat ka sa malaking kalaga. Hindi, balansihin mo ang espiritual. Ano mo naman yung malaking pera na yun kung ikaw naman yung mababalikan. Kasi yan, ang pag-aral ng espiritual, balanse. Wag po dapat magpapaalipin sa pera. Tignan mo yung iba, sinisingil din ng kanilang kalusugan, nagkakasakit dahil nga abuso din sila. Abuso din. Kaya di natin masisisi. Sa kanila naman yon. Ayan, darating din ang araw dito, kapatid, ang sweet dream na ito, makakatulog ka na ng mahimbing. May mga nakikita ako dito na sa mga subscribers ko, sa makakapanood nito, hindi nakakatulog gawa ng mga may problema, lalong-lalo na sa mga kababayan nating OFW. May problema sa pamilya, hindi nagkakasundo yung mga kamag-anak, nag-aaway-away yung mag-partner, yung anak ay nagkakaroon ng tampuhan. Meron din dito nakikita ako na may mga problema sa mga bayarin dito sa kanilang pamilya dito sa Pinas. Dito kaya hindi sila nakakatulog. Pero pag mariresolbahan niyo ito mga kapatid ay magiging stable ng pagtulog nyo dito.
accident. Yan po, mag-ingat po tayo palagi. Bago po tayo lumabas ng bahay, bago po tayo gumising, bago po tayo kumain, bago po tayo matulog o di kaya lumabas ng bahay o kaya pagpasok sa trabaho, ay wag po muna, bago po kayo pumasok sa trabaho ninyo ay hingin po muna ang basbas sa ating Panginoon na kayo po ay iligtas sa lahat ng kapahamakan, panganib o anumang dilubyo at disgrasya. Dahil sa panahon ngayon mga kapatid, marami nang naaaksidente na napapanood ko sa social media na naaaksidente sa motor, tricycle, banggaan ng kotse, banggaan dito, banggaan doon, banggaan ng bus, yan, banggaan ng truck. Kasi nga mga kapatid, bago sila umalis, parang kinakalimutan na nila yung tradisyon na pagdadasal. Kahit tingin man lang yung basbas na iligtas sila, nawawala na yung tradisyon ng paghingi ng basbas. Unang-una din naman kasi mga kapatid, ganito. Kaya kalimitan nagdidisgrasya yung mga ganyan, yung mga motor, tricycle, kung ano man yan. Kasi nga, dala yan sa evil eye mga kapatid, tulad ng mga bagong kotse. Yan. Unang-una kasi mga kapatid, pag pinlex mo yan yung mga sa social media mo, yung mga achievements mo, maraming evil eye dyan na na ma-attract ka, tulad ng mga inggit, galit, hinanakit, sama ng loob, o di kaya inis sa iyo kasi nabibili mo yung achievement mo. Doon nalalabas ang evil eye na nakabili lang ng motor, mayabang na yung taong yan. Nakabili lang ng kotse, akala mo kung sino na, di na nakakilala ng tao. Nakabili lang ng mamahaling sasakyan, akala mo ay hindi rin maghihirap, parang ganon. Doon napapasok ang evil eye mga kapatid. O tapos sasabihin nila, ang yabang naman yung bago ng motor, akala mo kung sino, sana madisgrasya kang hayop ka. Parang ganon yung mga sinasabi ng mga tao. Ayun, kaya nagkakaroon ng disgrasya kasi nga kino-curse o di kaya sinusumpa nila yung tao na madisgrasya. Doon napapasok yung evil eye o di curse, kaya nadidisgrasya yung mga tao. Tignan mo yung mga yan, kalimitan maraming nadidisgrasya. Unang-una pa lang kasi mga kapatid, maling-mali na yung pamamaraan nila. Pag kumuha na ng kotse, diretsyo na test drive. Ang unang-una kasi niya mga kapatid, dapat talaga yan pinapublisingan. May publisingan talaga dapat sa pari yan. Minsan kasi pagpasok pa lang, pagbili pa lang ng kotse, minsan na lang siguro sa panahon ngayon yung mga kumukuha ng kotse na pinapublisingan sa pari, pinapublisingan sa manggagamot. Sa totoo, yan ang kalimitan, kaya maraming nadidisgrasya kasi nga hindi agad nila binablisingan yung ang kanilang mga sasakyan, kaya nagkakaroon ng aksidente, banggaan. Yan, mauunawaan niyo mga kapatid, lalong-lalo na pag ikaw ay umalis ng bahay o di kaya nag-drive ka ng motor o kung ano man, lalo na hindi ka nagdadasal. Diyan kalimitan mga kapatid na didisgrasya ang tao, kalimitan namamatay pa yung iba kasi nga ang mga ganyan, yung mga sasakyan na yan ay rin ng yan, nung mga parang gawa na rin ng mga demonyo para mamatay, parang ganon dito. Kaya dapat bago kumuha kayo ng kotse, kung ano man yung mga evil eye na niya, sasakyan man yan, kung ano man yung ibato sa inyo diyan, kung mga pangit, kailangan niyo yan publisingan para yung mga negative, yung mga mga curse o sumpa na yan ay mawawala yan. Kasi nakasagrado yan ang basbas ng ating Panginoon sa pamamagitan ng pari o kung ano man, mga pastor diyan, kung ano man yung mga kinikilala niyong relihiyon. Yan, para may basbas na sagrado ang inyong sasakyan. Yan ang katotohanan. Yan para malayo po kayo sa disgrasya. Yan. Nakakalimutan na kasi ang tradisyon ng pagdadasal bago umalis ng bahay, bago matulog. Sa sobrang pagod na siguro, hindi na nagdadasal. Kaya ganoon ang nangyayari. Itong mask, mag-ingat din sa nakapaligid sa iyo, sa inyo diyan, kung saan man kayo naroroon, saan man kayo sulok ng mundo. Yan, mag-ingat kayo sa inyong nakakaharap, sa inyong mga pinagkakatiwalaan, sa inyong mga kamag-anak, sa inyong mga pamilya, sa inyong mga kaaway, sa inyong mga nakakagalit. Mag-ingat po kayo at wag po kayong basta-basta magtitiwala.
Dahil ang mukha ng tao ngayon na ay parang maskara. Yan, di mo alam nakangiti yan pero pagtalikod mo halos lamunin ka niya sa sobrang galit o inis. Marami yan mga kapatid ang nai-encounter ko. Yung akala mong patawa-tawa, yung akala mo ay talagang makaano sa'yo ay talagang napakaganda ang trato sa'yo, pero pagtalikod mo ay talagang ang dami ng sinasabi, ang dami ng mga paninira, ang dami ng kung ano-ano mga pangbabackstab sa iyo. Kaya mag-ingat dahil hindi lahat ng tao sa paligid natin ay totoo. Yan. Marunong din dapat kayong kumilatis ng taong peke at tunay. Yan ang masasabi ko sa inyo. Good news. Yan. Itong good news na ano sa inyo, kung ano man yung mga naranasan mo ngayon, pinagdaanan mo, mga problema mo ngayon, may good news na dadating kung ano man yan. Maaring ngayong weeks, ngayong last month ay makakatanggap dito ng sahod, o ngayong last week katapusan, o di kaya sa susunod na linggo, sa susunod na buwan, yan, makakatanggap kayo ng inyong sahod, pera, promotion, ano dito, may mga maaprobahan na mga dokumento, papeles. Dito yung good news sa inyo. Makakapag-abroad, makakapag-travel kung saan-saan. Makakapag-bakasyon sa Boracay, sa mga Palawan, sa kahit saan na mga magagandang lugar. Makakapag-travel, makakapagtrabaho sa Maynila, sa ibang bansa. Yan yung good news. Makakaalis ka dito sa ating Pilipinas. Yan, para magtrabaho. Pagpasensya na ninyo yung aking kuko ay sapagkat yan ay ganyan talaga. Yan, may mga ano talaga, may mga kaibigan ka dito na gustong makipag-bonding sa iyo. Yan. Indulgence. Yan, may mga namimiss siguro dito na dati mong mga kaibigan, kabarkada, na gusto kanilang makabanding siguro. Busy din kayo sa inyong kanya-kanyang buhay, kanya-kanyang priority, kanya-kanyang obligasyon dahil may mga pamilya na kayo dito. Yan, yung iba may mga trabaho na, iba professional niya, yung iba angat na sa buhay. May iba dito na gusto nilang balikan yung mga pinagsamahan niyo dati nung kayo pa ay siguro mga bata pa, binata pa, yung mga kalukuhan niyo dati. May mga gusto nilang kahit sa isang taon, isang beses man lang kayo makapag-banding ng iyong mga kaibigan dito. Makapag-reunion kayo, ma-enjoy man lang ninyo ang inyong pagkakaibigan o pagkabarkadahan. Ayun o, friendship. Meron din ditong collaboration sa trabaho. Meron din ditong may makikilala kayong bagong kaibigan kung saan man kayo pumunta. May makikilala din kayo sa inyong katrabaho. Yan, may makikilala din kayong bagong kapitbahay, bagong kabarangay. May makakilala kayo dyan na mga galing sa dadating sa inyong mga bagong kaibigan, mga kapatid. Ayan o, okay, darating ang araw magiging okay din yung lahat. Yung mga problema mo, yung mga pasanin mo, yung mga ano mo sa buhay, magiging okay din ito, mga kapatid. 35 minutes na tayo. Ayan. Self-love tayo. Yan, dapat ano din natin, wag din nating abusuhin ng ating sarili sa pagtatrabaho lagi. Pagtatrabaho, pag-overtime, pag-overnight dahil lang sa sahod. Wag, bigyan po natin ng time ang ating sarili. Pag alam nating hindi kaya, ipahinga ninyo. Dahil ang ating sarili ay hindi po bakal, di po tingga yan. Yan po ay ang ating sarili ay dapat po alagaan at ingatan dahil yan po ay isang kayamanan. Yan. Ang ating katawan ay napapagod din o di kaya nakakaramdam din ng nakakaramdam din ng hindi maganda. Kaya pag alam niyo masama ang pakiramdam ninyo, magpahinga kayo. Bigyan din niyo ng time ang inyong sarili. Kasi pag nagkasakit ka, ay para ka na ring nabalian ng isang pakpak niyan pag yan ay
pumalya yung katawan mo. Yan, wag puro trabaho. Ang trabaho na andyan, ang trabaho ay maraming klaseng trabaho. Yan, aanin mo naman yung trabaho kung nagkakasakit ka, mayroon kang malubhang karamdaman, mayroon kang malubhang sakit. Yan, dapat ingatan natin ang ating katawan. Yan ang dapat ingatan natin. Yan, mag-ingat din dito sa third wheel na ito. Sa mga, may mga dito, meron dito ako nakikitang sumakabilang bahay na. Sumakabilang bahay, nagloko. Yan, ito yung dapat ayusin ninyo habang bago pa lang. Yan, ay iwasan din ninyo na magkaroon ng lamat. Kung may problema at alam ninyong bago pa lang, solusyonan ninyo agad para hindi na lumala. Kasi pag kayo ay nagkahiwalay, napadala kayo sa tukso, dito yung mga kapatid, mahihirapan dito yung inyong mga anak. Kung kayo man dito ay magkakaroon ng iba't ibang relasyon dito. Yan, mahihirapan. Yan. Kaya dapat iwasan po ninyo ang tukso dahil yan po ay hindi po maganda. Yan. Yan po ang mga mensahe na dapat po nating lang ninyo mga kapatid, panoorin na lang ninyo ito. Yan, yung mensahe, napakaganda ng mensahe. Kaya dapat ay kung magustuhan man ninyo ito ay paki-like, share at subscribe na rin po ang aking YouTube channel. Yan, at hanggang dito na lang at God bless us all. Ingat po tayo palagi.